sarili mo. Diba kaya kayo pag hinuli, yung mga, pagka yung mga nagmamaneho na lasing, ano ang tawag kung sa ano po, driving under the influence of alcohol. Under the influence, minsan, under ka na ng influence ng mundo, kapatid. Hindi ka man umiinom ng alak, pero minsan, under ka ng influensya. TikTok, Facebook, at na-influensyahan ka na ng mundo, nasa kailalim ka ng kapatid. Take no. Baka na-influensyahan ka na ng mundo. Ang hamon doon, huwag kayong palulok. Isisitan ko na loko-loko. Kala mo babae, lulukuhin lang pala kayo. Baka ma-influensyahan ka na ng mali. Bakit? Kasi pag nalasing ka na, hindi mo nakilala ang Diyos. Pag you're under influence, tingnan mo yung nasa ilalim ng influensya ng mundo. Kahit na ano, hindi pa ako kailangan unahing gawin. Hello? Parang kinilaw mo ka. Parang sama ng tingin nyo sa akin. Kapatid, kung tayo magpa-influensya sa kapatid. Diba? Naanap po ninyo yung nagtatalo tayo, yung nakasulat na 66 dun sa sahig. Sabi na 66 yan, hindi. Dun na sa kabilang tingin, hindi, 99 yan. Hindi, punta ka rito, 66 yan. Punta ka rito, 99 yan. Pinagtatalo. Sino sa kanila ang tama? Pareha silang may tama. Bakit hindi nila puntahan kung sino sumulat doon? Kung ano yung intention ng sumulat? Kung ano yung number na isimulat nito? Kapatid, punta ka kay Lord. Ang intention ng Panginoon sa buhay mo ay laging maganda. Hindi kailanman gumawa ng makakit na intention ng Panginoon sa buhay. Minsan you ask, bakit ganito? Bakit ganito ng buhay ko? Nagko-question ka. Tatanungin mo rin yung mga bakit ganito buhay ko? Tinatanong mo yung tao. Hindi niya alam, kapatid. Tanungin mo, sino may author ng buhay mo? It is God. Siya ang sumulat. Kahit na po yung Bible, sino na sumulat? Huwag mo pa-interpret sa iba, kapatid. Sabi mo, hindi ito ang interpretation ko. Meron sa amin, nagtatalo interpretation nila din sa Bible. Kay Lord, hindi nyo tanongin. Siya sumulat, siya higit na nakakalam. And number 3, baka hindi na ako makalabas ng buhay dito. Lutang. Limited. Sakit, ano? Pinapaalala. Sabi niya, kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising. Laging handa. Malinaw ang isip. At di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi ay karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig na ng araw, sapat at dapat maging matino ang ating pag-iisip. Maging matino daw yung ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Isuot ang helmet ng pag-asa sa pagkaligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Yan.
limitated, laging utang. Kinausap mo, okay lang. Parang laging wala sa sarili. Kristiyano, parang di mo na makausap ng matino. Hello? Hindi mo katabi mo, bakit utang yan? Kapatid, nasa church ka ngayon. Minsan na hindi mo alam yung pinipreach ng pastor. Minsan na kausap ka ng Panginoon, tapos ano daw? Ano daw? Parang laging lumulutang every Sunday. Umaalis yung isip kung saan-saan nakakarating. Kaya nga, lalo kong inaanil na being born again, kala natin pag born again ka na. Tinanggap ko na sa Lord, born again na ako. Kapatid, baka hindi ka patuloy na born again. Kasi pattern siya. Pinattern nga ni Jesus yun sa pinapanganak. Di ba paano pag ipinapanganak yung isang tao? Yung bata pag lumabas sa tiyan, bakit pinapalo? Para umiyak. Para hindi mo, para umiyak talaga yun. Para huminga. Magkaroon ng life. Naiiyak lang siguro yung bata, pero kung niya i-express yung kanyang pag-ano po naman. Diba? Pagkatapos, anong ginagawa sa Lord? Pinuputol yung ang umbilical cord. Yung ugnayan niya dun sa ina. Ganun din sa atin. Kaya nga repentance, yung ugnayan natin sa mundo, it's a process. Pagkatapos, pinapaliguan. That's why we observe water baptism. Pagkatapos, ano? Dinadamitan. Dinadamitan yung bata. At pagkatapos damitan, dinadala saan? Sa ina. Process. Baka kasi tinanggap mo lang si Lord. You're saved, yes. Pero are you really born again? Baka hindi mo pa nadaanan yung proses. Kapatid, bakit siya? Pattern na po yung paano pinanganak sa mga. Hindi na question evidence. And it is also a process. When you receive power from the Holy Spirit, mangangalaga sa iyo sa panahon na ito to save you from sin. Ginudge na ni Lord yung past sin mo, pero yung present sin, it is the Holy Spirit who will go to help you win the sin. Sa kasalukuyan. Kaya maraming ligaw. Kaya yung ligaw, nagpapadala sa agos ng tao. Yung lasing, nagpapadala saan? Sa impluwensya ng mundo. At yung lutang, nagpapadala sa sarili. Let's go on. Point number 2. Hindi ko na matatapos na. Appointing the ordinary to extraordinary. Verse 16, sabi niya rito, Yahweh replied, my presence and my power will be with you. Believe me, Gideon, you will crush the Midianite as easily as if they were only one man. Sabi niya magiging ano niya. Tinawag niya, Gideon, gagamitin kita. Gideon, halika. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Ginawa ko nga yung ano na yan. Sabi niya, gagawin kita ng sisidlan. That's why being an extraordinary. Ito po yung ano lahat.
Gusto, hindi naman kami extraordinary. Ordinary nga lang kami. Wala kami gusto. Sabi ni Paul sa yung pong 1 Corinthians, ano po natin yung ano yan. Sabi niya, 1 Corinthians. Inuwa ko rin yung Passion Translation. Ang sabi ni Paul, we are like common clays. Sabi ni Gary, yan. Basta, sino po yung gusto bumasa ng ano niya? Parang ayaw po yung basahin. Participate naman kayo. Ay, hindi na mabasa. Ikaw na lang, basta bumasa. Yan, hindi ka na sa ano mo, mas malinaw yan. So we are like common clay jars that carry His glorious treasure within. So that His immeasurable power may be seen as God's, not ours. Though we experience every kind of pressure, we're not crushed. At times we don't know what to do, but faith is not an option. 9. Wow. We are persecuted by others, but God has not forsaken us. We may be knocked down, but not out. We continually share the death of Jesus in our own bodies, so that the resurrection of life of Jesus will be revealed to our good bodies. Narinig niyo? Parang, okay kayo? Yeah. Sabi ni Paul, we are like common clays, common jars, common. Lahat. Pare-parehas. Lahat tayo putik. Tignan mo yung katabi mo, putik din yan. Ordinary jars. Kahit marami pang bling-bling yan, kapatid. Kahit marami pang ano, ordinary din yan. Putik din yan. Common. Common clay jars. Ginamit, sabi nga na, yung panahon nila, yung containers. Yan yung ordinarong pinaglalagyan ng tubig. Sabi sa Ilocano, ano ba tawag nyo doon? Banga. Sa Tagalog, kapaya. Parang bulangan yun. Parang, nowadays kasi mayroon na tayong mga stainless, mayroon na tayong mga ceramic, meron na tayong plastic. But in those days, common clay jars. Kaya nga, yung verse na inano ni Paul dun sa may 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21, di ba, there are some vessels, sabi doon na sisiglan, of honor. Mayroon doon pang dishonor. Minsan hindi na unawaan ng iba doon sa mga, uy, vessel for honor ka. Hindi ka for dishonor. Pero in the kingdom of God, pinapaliwanag lang ni Paul, lahat common. May ginagamit si Lord na siyempre pagka sa labesa, pag nag-ano doon, hindi mo pwedeng ilagay yung inumin mo sa arenola. Kasi nga pang dishonor siya. Kasi nung panahon doon sa ano doon, ay wala namang, parang nung panahon nung sa amin, sa probinsya, bago ka umihi, lalabas ka muna ng bahay, kasi labas yung ano. In the kingdom, sa palasyo, ganun din, wala naman silang CR dun sa ano. Mayroon lang silang lagayan o yung pag-anuhan ng ano, for dishonor. Pero lahat yun, jars, common. Sinasabi niya, walang maliit, walang malaki. Lahat sisidlan ng glory ng Panginoon. Kaya don't say, malis lang kami. Magsasaka lang father ko eh. Tricycle driver lang tatay ko eh. Ibig ba sabihin, hindi ka na pwedeng gamitin ng Panginoon? You are a common jar. Hindi sinasabi po ng pinakamaliit na ano po ng how Paul illustrates itong point niya. Sabi niya, walang exempted sa Panginoon. Pag nais kang gamitin ng Panginoon, kahit na gaano ka pa kaliit, gagamitin ka. Gagamitin ka. Walang exempted.
Kaya lahat tayo, ordinary person. Sabi nga ni James sa chapter 5, si Isaiah is a man just like us. Elijah is just a man. Just a man like us. Prophet na yun. Pero sabi naman, tulad din natin siya. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo si Pastor John. Tulad mo lang niya. Favorite ko si Pastor John. Sir, thank you. Siya po yung ating district, regional overseer ng Society 1 and 2. And we honor, salamat sa pagkabay mo sa Society 2. Look, yung mga pagpapagal sa prayers, yung mga pastors na tuloy mong ini-encourage, narating nila yung 11 years. Diba sa Florida pastor? That's why I was already. God's glory is not just contained sa special na container. Hindi lang kay Brother Ike yung special glory na yun. Hindi lang siya sa mga intelihente. But rather, sabi nga po, kahit sa pinakamaliit, kasi pwedeng gamitin ng Panginoon. Kung ginamit niya yung donkey para magsalita, kaya kanyang gamitin to carry yung ating glorious presence ng Panginoon. Pwede kang paglagyan ng presensya ng Panginoon. Ngayong araw na ito, pwede kang gamitin ng Panginoon. No? Kaya, wala akong dalang jars, pero meron akong dala rito. Containers pa rin. Containers ng tubig. Mahalaga siya kapatid. Kung gaano kakalaga. Kailangan ng mundo, lalong-lalo na yung uhaw, makainom sila ng tubig. And He needs you na pagsasalina ng tubig. Pwede naman siguro natin painumin sila doon sa natin, pero kukunti na lang talaga. That's why God needs you as container. Paglalagyan ka ng mineral water ni Lord. Alam mo yung magkano na ba presyo nito? Magkano na presyo? 120? Ganun ka expensive ito sa atin lang, 20, 50, pagpunta ka ng airport. Pero, tignan nyo, tanggalin mo yung tubig dito, ito, wala nang value. Makikita mo lang siya sa umian, makatapon na lang doon. Walang value. Bakit? Walang water. Walang tubig eh. Di ka naman bibili sa convenience store na walang laman. Kaya nga, God needs you. Alam natin na maraming mga tao uhaw sa in-offer ni Lord na tubig na buhay. And it is you na gagamitin ni Lord to thirst, to the thirsty, upang painumin sila. Gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ka niya sa katrabaho mo, sa mga kaibigan mo, sa mga pamilya mo. You will be the containers of God. Kaya nga diba, ang sabi niya, laging na po, yung mga pogi, sino nakakaalam lagi na? Parang presence of God inside. Ang pogi. Yun lang papapogi naman talaga sa iyo. Yung presensya ng Panginoon. Pogi. Pogi. Pero, paano yung maganda? Parang kami na lang ba lalaki, pwedeng presensya ng Panginoon na sa aming kalooban.
dapat mayroon din si pogi with ganda. Yes, tignan mo yung katabi mo. Si ganda is God's anointed, nurtured daughter of Almighty. Yun, no? And, Pag pinagsama mo yan, kapatid, very powerful yan. Powerful na babae. Hallelujah. We are just an ordinary people, common people, pero ang nag-make ng difference, it is the presence of God inside us. Kung nandyan si Kristo sa iyo, if the Holy Spirit presence reside in you, you have the glory of God. Nasa presensya ng Panginoon. Grabe. Sabi nga yung make treasures in you. Nagiging valuable ka because of the presence of God. Not because pogi ka. Hallelujah. So the extraordinary, sabi na nga yung binasa natin kanina, so that the extraordinary overflow power of God can be seen in us. In us. Makikita sa atin. Mag-overflow yung glory ng Panginoon. Kaya mga accomplish mo yung lahat ng bagay because of the presence of God. Because of the glory of God within you. Kaya, yan. Because God inside you. Kaya when you share the Word of God, diba? People will be satisfied because they will just like drinking yung living water inside. Kausapin niyo si Pastor, hindi ako talaga parang ayaw mo lang iwanan. Gusto mo na lahat, inumin mo na lahat ng sa kanya. Because of the presence of God. Presence of God. Common presence of God. Number 2, commission vessel. We are commission vessel. Verse 8 kasi sabi niya, through we experience every kind of pressure. We're not crushed. At times, we don't know what to do, but quitting is not an option. Kapatid, pag nagdadalawang isip ka, gusto mo na mag-quit, sabi ng verse na yan, ang Passion Translation, quitting is not an option. Sabi niya, through we experience all kinds of pressures. Pinapaano ni Paul dyan, sabi niya, nakarinig, pinipisil ka lang, kapatid. Itong bote na ito, pag may laman tubig, kahit anong pisil sa iyo, anong press sa iyo, hindi na pipisa. Kapatid, ang dami mo ng problema, ang dami mo ng pinagdadaanan sa buhay, pero hindi ka mapisa-pisa. Why? Because of the presence of God. You carry the presence of God inside you. Binato ka na nga, kinarati ka ng galon, sinampal-sampal ka ng galon, hindi pa rin napipisa. Why? May ganun ka. What if wala? Naputulan ng pambayad ng cellphone. Aray! Bakit naman kung kailan ako naging Kristiyano, saka pa naman naging ganito? Parang pilit mo lagi ka ano kasi nilamutak na yun. Bakit? Wala yung presence mo. Kaya sabi nung pag meron yung presence ng presensya ng Panginoon sa buhay mo, waiting is not an option. Hindi mo option yun. Kasi kahit na po makaranas tayo ng napakaraming pressures, we crash at times, sabi ni Paul, but we don't know. Sabi na minsan, hindi natin alam anong gagawin natin. Pero sabi ni Paul,
is not an option. Ordinary person. Ordinary person. Waiting is not an option. Ni Shadrach, Meshach, and Abednego, tinapon sa horno ng apoy. Nung nabalitaan niya nung itatapon sila, nag-quit ba sila? Wala nila, hindi. Extraordinary na sila. Nag-i-enjoy sila sa loob ng apoy. Bakit? Kasama nila si Lord. Actually, pag binasa mo ngayon doon, nakikiusap na si Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego, labas na kayo nito. Pero ayaw nila. Bakit? Mas gusto nila maglakad kasama ng Panginoon kahit na naroon sila sa pressures ng apoy. Hello? Waiting is not an option. Sinasamahan ka naman ni Lord. Promise niya sa inyo. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masasakit. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka maluluwa. Kaya sabi doon, waiting is not an option. May problema ka kapatid, hindi ka mapipisa. If you don't have the glory of God in your life, wala kang power kapatid. It is God who gives power. It is God who makes you extraordinary. You have the glory inside of you. Kaya habang maaga pa kapatid, gigising tayo, gising na. Hindi ka pinipressure pag tinatawagan ka ng kapatid. Parang pinipressure naman kami sa Antioch. Kung may mag-iisip ka pa, atin ba kung hindi? Parang mo naman kami pinipressure. Pag tinawagan ng kapatid, kinusta ang akala niya, pinipressure. Hindi ho. Hindi ka pinipressure. It's your pleasure para sa iyong kapakinabangan. Because there's care so much for your life. Hindi ka nila pinipressure. Kaya huwag ka lang magpaka-plastic kapatid. Dito pala yung plastic. Maging vessel ka ng Panginoon. Kasi pagpaiyak-iyak lang tayo, tapos pagdating yung problema, ayawan na, sabi ng Kaya nga sabi ng Bible, yung mga ano doon, meron talaga tayong dadaanan mga problema. Alam ng Panginoon yun. Pero sabi niya, pag dumanating yung time na yun, dapat maalala natin. I hope sa ano nga nito, itong anniversary na ito, maalala natin itong message na ito. Every time na bibili ka ng tubig dyan sa vending machine, iinom ka lang ganun, maalala mo na. Kailangan ko pala ng living water. Kailangan ko pala ang Panginoon. Kailangan ko na ng protection. Kaya kung ikaw ito ka, pwede pa kaya ako magamit ni Lord, Pastor? Yuping-yupi na ako, gibang-giba na ako, dulog na ako. Pwede ka pa kaya gamitin ng Panginoon? Yes, lapit ka sa Panginoon. So, pag lumapit ka kay Lord, tapos hinipa ka, the Holy Spirit, the Ruach, the bread of life, nakahanda ka ng salinan ng tubig. At once na sinalinan ka ng presensya ng Panginoon, ng tubig, when you pray, yung buhay mo na parang wala ng pag-asa, buhay mo na akala mo parang ganito pa talaga pagiging born again. Buhay mo na akala mo hindi ka na pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero once na na-feel ka, pag lumapit ka sa Panginoon at pupuspusin ka, pupuluin ka, that's why God says, be filled with the Holy Spirit. Hindi mo na ma-gratify yun.
desire yung gawa ng mundo. And once you feel, and once you are full, you are ready to be the vessels of God. At kahit na dadanas ka ulit ng problema, kahit na may mga trials ka pang daraanan, devil will press you on every side, but you will not crush. Kahit na napipinan lahat ng tinulog, you will not crush because of the presence of God. Because you carry the glory of God inside you. Hallelujah. Kaya lumapit na tayo sa Panginoon. We need the presence of God. We need the presence of God. We still need God. We still need God. Kailangan ka pa rin ng Panginoon. There's a lot of people outside here. Kailangan ng tubig ng buhay. Thirsty. Kailangan nila. Kaya kung akala mo yung buhay mo, crush na. Kung akala mo minsan parang gusto mo na mag-give up, hold on kapatid. Lumapit ka kay Lord. Nakahanda ka niyang puspusin, kanyang presensya. And if you are here, yung sabi ko kanina, I pray na itong team na ito, ng anniversary, ng Again, every time you're going to drink water, maalala mo, kailangan ko ng cheese. Kailangan ko mapapuspos sa cheese. Kailangan ko uminom ng tubig. I need to be in the presence of God. I need to be in the fellowship of the believers. We still need each other. Kaya, ngayon nais ko kayo challenge sa aking conclusion, sa aking pagpapatapos. Sabi ni John sa John 16:33, pag binaybay mo talaga yan, si Lord sabi niya dito, I have told you these things. Si Lord, lagi pa parang sinasabi mo, anak, sinasabi ko na sa iyo dito. A reminder, laging paalala. Papaalala siya. Pinapaalala niya sa atin. I have told you these things. Lang sinasabi ng Panginoon. Kailangan paalala natin sa atin. Paulit-ulit. Parang sinasabi niya nga niya. Kung anong gagawin mo. Nakapit ka kayo. You need God. You still need God. Sabi niya, I have told you this thing. Letter B, sabi niya, so that in me you may have peace. Walang kapayapaan sa mundo. Kay Lord lang. Sa Panginoon lang. That in me you may have peace. Kay Lord lang. Sa Kanya lang. Peace, hindi kayang ibigay ng mundo. Sali ka muna sa Miss Universe para maging motto mo rin. Lord, peace. Pero hindi mo na kailangan. Si Lord, siya yung kapayapaan mo. So that in me you may have peace. Sabi niya, in this world you will have troubles. In this world, magkakaroon tayo ng kapigatian. Magkakaroon ka ng kapigatian. Kaya yung pangako niya, nung nagka-problema ka, hindi na ko unaware o na-tendency ang Panginoon. Hindi lang ikaw ang unang taong nagka-problema. Hindi na bigla sabi, uy, yung anak kong paborito may problema. Hindi mo ganun.